Magandang gabi mga master. Bagong ligo ako. Matagal naman ako na gumagawa ng mga vlog na tulad nito. Ito, sisingit ko lang sa gardening na meron akong content sa ngayon. Ano kasi, isang information na gusto kong sagutin doon sa mga ilang tanong ng mga kaibigan natin about sa takot. Bakit maraming mga kaibigan natin, maraming mga kasamahan natin ang kapag ka naligo, natatakot sila. Meron niyang comment sa akin na hindi na sila makaligo. Merong nagsasama na sila sa loob ng banyo para makaligo. Meron din hindi makapagsara ng pintuan kapag ka naliligo. Meron ding yung mga ganun. Sa maikling salita, takot sila sa pagligo. May mga takot din na kadalasan nangyayari sa ibang lugar, ibang pangyayari. May mga tao na natatakot na pumunta sa lugar na maraming tao, yung pumipila, yung overcrowded. Ako mismo, ayoko nung pumipila ako. May mga tao din na natatakot sa biyahe. May mga tao na natatakot kapag walang kasama. May mga tao na natatakot matulog na nag-iisa. Ano yung dahilan? Dati naman nagagawa nila na gawin ang mga bagay na ganito, pero nung nagkaroon sila ng problemang pangkalusugan, naging hadlang na ito para sa pang-araw-araw na gawain nila. Ito yung gusto kong sagutin, ito yung gusto kong klaruhin, ito yung gusto kong linawin, o ito yung gusto kong i-share sa inyo mga kaibigan. Naalala ko lang yung ganitong kwento na meron nga palang mga nababasa ako na comment na tungkol sa ganitong kondisyon habang ako'y naliligo. Yan. Naliligo ko lang mga idol. Unang-una doon sa bakit takot maligo yung karamihan, kasi dahil doon sa pagbabago ng temperature ng katawan. Bakit takot na magbiyahe yung mga tao na nagkaroon ng problema? Kasi dahil unang-una, pwedeng sa temperature, pwedeng galing ka sa mainit na lugar, sasakay ka ng halimbawa isang sasakyan, halimbawa ay commute ka, sumakay ka ng bus, air condition, biglang nababago yung temperature ng katawan mo. Bakit yung iba na nagiging problema, galing ka sa labas ng tapos pagsakay mo sa isang sasakyan, sobrang init, nahilo ka, nagkakaroon ng problema, natatakot ka. Sa pagtulog, sa gabi, biglang magigising ka ng masama ang pakiramdam mo at ikaw ay takot na takot. Parang nagiging trauma ito sa mga ginagawa natin kung bakit may takot tayo. Kasi merong nangyayari sa ating katawan na hindi natin gusto na ito yung kinatatakutan natin. Parang ang nasa isip natin, parang mamamatay ka sa mga oras na yon. Tama o mali mga master? Isa lang ang kasagutan sa lahat ng nararanasan nating takot. Medyo may pagka-science, yung paliwanag dito. As a prevention specialist, isa ito sa mga natutunan ko. Isa ito sa mga nakuha kong training. About ito sa dopamine. About ito sa dopamine. Sa central nervous system, ang pag-aaral mula noong elementary tayo,
medyo napag-usapan to, yung central nervous system. Ito ay isang sentro ng ating katawan, na anong tawag doon, ang Tagalog doon, hindi ko maisip yung gusto kong sabihin Tagalog. Ito yung sa sense, yung isa siyang transmitter, mga kaibigan, mga master. Isa siyang uri ng transmitter ng ating katawan. Dito nanggagaling ang lahat ng mga impormasyon na ginagawa ng bawat parte ng ating katawan. Lalong-lalo na yung ating internal organ, yung mga sense natin sa ating katawan, dito nanggagaling. Nakakabit siya sa spinal cord. Kaya ang ating pagkilos nanggagaling yan sa spinal cord. Kapag ka nasira ang spinal cord natin, nagiging lantang gulay tayo. Tulad ng pagbabago ng temperatura ng ating katawan, nagkakaroon siya ng epekto sa central nervous system natin, at doon maglalabas ng dopamine. Maglalabas siya ng dopamine, minsan dumadami yung dopamine, nagkakaroon tayo ng takot. Totally talaga ganyan ang nangyayari kapag nababago yung temperature ng katawan natin. Ganun din yung kapag nakaramdam tayo ng sakit. Kapag nakaramdam, kaya kalimitan sa mga may sakit, merong anxiety. Tulad ng GERD na meron ako. Kaya nagkakaroon ng anxiety. Kasi once na nagkaroon ng pagbabago sa katawan natin, pupunta yan sa central central nervous system natin, magpapangsyon yun, maglalabas ng dopamine, magdidikta yan ng warning sa ating katawan. Yun yung kinatatakot natin. Yan, mga kaibigan, mga master, hindi man ako palagian na nagbibigay na ng vlog kasi wala na akong maiisip na i-share sa inyo. Kasi hindi ako doktor, as a prevention specialist, naka-specific talaga yung aking training na kalaman totally sa prevention ng kalusugan, pero ang specific talaga na aking kinuha ay about sa drug prevention specialist, at yan yung aking pangunahing ginagawa sa opisina, ang magbigay ng impormasyon about sa drug prevention sa mga community, sa lahat ng sektor ng lipunan na meron dito sa atin sa Pilipinas. Yun, mga kaibigan. At isang maliit na impormasyon lang ang naibahagi ko ngayon, pero sana mga kaibigan, mga master, kung hindi man about sa kalusugan yung vlog na binibigay ko ngayon, kasi nanghihinayang naman ako sa vlog kasi wala na nga akong maibigay na itatopic about sa karanasan na meron ako sa mga sakit, kung paano ko linalabanan, kung paano ko nalampasan, kung paano ko ibabahagi sa inyo. Halos lahat na ibigay ko na ang aking kaalaman. Lahat yan ay nandito sa vlog sa channel na ito. At mga kaibigan, kung iba man yung topic ko, kung iba naman yung content ko ngayon, kasi ayoko naman napatay na lang itong aking channel dahil wala na akong maikwento. Kaya naglalagay ako ng iba na content kung saan siyang kinakahiligan ko, kung ano yung aking ginagawa sa panahon ngayon. Ayan yung paggagarden, paggagawa ng wine, paggagawa ng probiotic, paggagawa ng vinegar, lahat po yan ay fermented. Sa totoo lang mga kaibigan, may iba't ibang klaseng paggagawa ng wine. Kasi baka maisip nyo, bawal naman yung wine sa atin. Yung ginagawa ko pong wine, kung paano ko po pinaprocess ito po, fermented na wala pong preservative. Actually, yung binibili po natin may preservative. Ito pong ginagawa ko, ito po ay homemade na wala pong preservative.
ibig sabihin kulang po sa ingredients na tulad ng commercial wine. Ano, yun po mga kaibigan. As if dahil nga content na yung ginagawa ko, hindi katulad dati na sharing yung ginagawa ko as a prevention para sa kalusugan. Ngayon po ay talagang ang ginagawa ko ay about po sa content na. Sayang po kasi yung channel dahil po sa pinaghirapan ko din po. Pinaghirapan ko din po yung channel as saka po monetize na rin po yung channel kung hindi ko nalalagyan ng video kasi wala na akong content na maisip ng i-share kasi na-share ko ng lahat. Ubus na. Ngayon lang kaya ako may i-share. Biglang naalala ko lang, wala pa akong ganitong kwento. Kailangan ikwento ko to sa inyo. Yun lang po mga kaibigan, mga master. Sana panoorin nyo din po yung mga content na ginagawa ko dito sa channel na ito. Meron pa rin akong isang channel na dapat ko doon ilalagay yun. Sabi ko lang, magbabago ako ng channel samantalang meron na akong channel na monetize na. Aanin ko pa. Dito ko na lang kaysa sa hindi ko na ito lalagyan, mawawala itong channel na to. Pinaghirapan ko din ito ng mahabang panahon. Actually, pagkatapos ng pandemic, ginawa ko itong channel na ito. At pamula nun hanggang ngayon, nagkukwento ako dito. Kaya, yung mga vlog na binibigay ko na dito, as in content na po siya, at may pakinabang din po. Kasi, yung ginagawa ko po as gardening, makakatulong din po ito sa katulad ninyo. Yung ginagawa ko po as fermented making, makakatulong din po para sa inyo kasi ito po ay pwede nyong gayanin at magamit nyo kasi yung katulad ng vinegar, umiinom po ako niyan every day sa umaga saka po sa gabi bago matulog. Yun po mga kaibigan at maraming salamat sa pagtangkilik sa akin channel at sana hangad ko na pagpatuloy nyo po ang panonood dito sa aking mga ginagawang vlog sa gardening. Bye-bye po at God bless you. Ingat tayo lagi.